Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother N na sa pangalan ng channel na ito ay muling ipinag-aanyaya ang kanyang gagawing pagtalakay at pagsasaliksik sa mga katwiran ng Diyos mula sa mga banal na kasulatan. At umaasa po sa tuwi-tuwi na ang inyong lingkod na kayo po ay nabibiyayaan at nagkakaroon ng mga karagdagang kaalaman sa tuwing tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy ay atin ding ipagpasalamat sa Panginoon ang patuloy na pag-iingat at pagliligtas sa atin mula sa virus at hindi lamang sa atin kundi ang ating mga mahal sa buhay at mga kakilala po ng bawat isa. Sa ating pong pagpapatuloy ay tunguhin na natin ang ating teksto at ang ating pong pag-aaralan ay ang nasa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa Kapitulo 2 at talatang 10. Ganito po ang mababasa. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at ng nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa. Ito pong talata na ating binasa ay binigyan ng paliwanag at interpretasyon ng Iglesia ni Cristo 1914. Ano po ang paliwanag at interpretasyon ng INC dito sa talata na ating binasa? Dito po sa centennial issue ng kanyang pasugo sa page 62 ay ganito ang ating mababasa. We also worship Christ not because He is God, but because such was a commandment from the Father. Philippians chapter 2 verses 9 up to 11. Ano po ang kahulugan ng paliwanag ng INC kung ililiwat natin sa Pilipino? Sinasamba rin namin si Kristo, hindi dahil sa siya ay Diyos, kundi dahil ito ay utos ng Ama. Yan po ang aral ng INC. At ang kanilang pinagbatayan ay yun nga pong Pilipos 2:9 hanggang 11. Binasa ko po yung 10 sapagkat yun ang partikular na kanilang pinaghugutan nung aral nila na sinasamba rin nila si Kristo. Hindi ang wika dahil sa siya ay Diyos, kundi dahil utos ng Ama na siya ay sambahin. Ano po ang ating komento sa interpretasyon ng Iglesia ni Cristo sa nasabing talata? Mali po, sinsay at sablay ang paliwanag ng INC doon sa talata. At least 3 pagkakamali ang maaari nating matalakay sa ating pag-aaral na yung doktrina ng INC 1914 na kaya raw nila sinasamba si Kristo
ay dahil sa utos ng Ama at hindi sapagkat siya ay Diyos. Mali po yun, mga magulang at mga kaibigan. Unahin natin yung Kristo na sabi nila ay sinasamba rin nila. Hindi Diyos, sabi nila. Kaya nila sinasamba sapagkat utos ng Ama. Ano po ang Kristo sa kalagayan na sinasamba raw ng Iglesia ni Kristo? Kristo na tao. Yan ang isa sa kanilang mga doktrina. Si Kristo ay tao, pero bagaman siya ay tao, sinasamba rin ng Iglesia ni Kristo sapagkat utos daw ng Ama. Dito sa talata, sa 2:10 ng Pilipos, yung Jesus o yung Kristo na tinutukoy, tao po ba yun? Basahin natin yung talatang 7. Ganito ang nakasulat. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Sino po yung Jesus o Kristo na tinutukoy sa talatang 10? Ito po ang nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Pag sinabing nag-anyong alipin, hindi alipin. Pag sinabing nakitulad sa tao, hindi tao. Yun po ay 2:7. Samantalang yung 2:10, yung Kristo raw na sinasamba nila na hindi Diyos sa makatwid bagay tao, kaya nila sinasamba sapagkat utos daw ng Ama na sumamba sa Kristong tao. Ayon po kay Pablo, sino ba yung Jesus o Kristo na sa kanya ay iluluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit, nangasa ibabaw ng lupa, at nangasa ilalim ng lupa? Yun po ay Jesus na inilarawan niya na nakitulad sa mga tao. Ibig sabihin, hindi tao, sapagkat nakitulad lamang sa tao. Dedum pa lang, iba na yung Kristo na sinasamba ng INC. Bakit po? Tao raw yung Kristo para sa INC. Samantalang dito sa Pilipos na sulat ni Apostol Pablo, yung Kristo ay hindi tao, kundi nakitulad sa mga tao. Kaya lumilitaw yung Kristo ng INC na sinasamba, iba po doon sa ipinaliliwanag na Kristo ni Pablo, batay sa 2:7 ng Pilipos. Kaya magkaiba na. Ang INC sumasamba sa Kristong tao, samantalang ang ipinapakilala dito ni Pablo ay yung Kristo na ayon sa kanyang paglalarawan, nakitulad sa mga tao. Ibig sabihin, hindi tao. Ikalawa, ang pinagbatayan po ng INC na kaya raw sila sumasamba kay Kristo ay yung salitang iluhod ang lahat ng tuhod. Yung pagluhod nga naman nangangahulugan ng pagsamba yun sa ibang talata ng Biblia. Totoo ba na lumuluhod ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo gamit ang kanilang tuhod sa kanilang pagsamba kay Kristo? Hindi po totoo yun Hindi lumuluhod ang mga miyembro ng Iglesia ni Kristo kung sila ay sumasamba sa Kristo. Sapagkat kung inyong napansin sa kanilang mga pagkakatipon o pagsamba,
ang gamit nila sa kanilang pagsamba kay Kristo ay hindi po tuhod, kundi salumpwet. Anong ibig nating sabihin? Sa kanilang pagsamba, nakaupo sila sa mga bench na ang gamit nila ay yung kanilang salumpwet. Alangan namang tuhod ang gamit sa pag-upo. Hindi po lumuluhod ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa kanilang pagsamba kay Kristo taliwas sa ibig nilang ilarawan at ipapansin sa kanilang mga pangangaral. Sabi nila, silang may sabi sa kanilang pasugo, sinasamba rin namin si Kristo, hindi dahil siya ay Diyos, kundi utos ng Ama. Ang pinagbatayan nila yung iluluhod ang tuhod kay Jesus. Lumuluhod ba sila? Hindi nga lumuluhod nakaupo gamit ang salumpwet, mga magulang at mga kaibigan. Yun ang ikalawang mali nila. Hindi sila lumuluhod, hindi nila ginagamit ang kanilang tuhod upang lumuhod at sumamba kay Kristo. Dalawa na po ang mali. Ikatlo, mga magulang at mga kaibigan, yung sabi nilang utos ng Ama na sumamba kay Kristo, wala naman yun sa talata. Kahit kayo po ang bumasa, 2:9, 10, 11, wala po yun, ni pahiwatig. Mga magulang at mga kaibigan, yun ay interpretasyon na isinakay lamang nila sa talata ng Biblia. Yung paliwanag nila ay ikinubabaw lamang nila sa sitas ng Biblia dito sa sulat ni Pablo sa Pilipos. Tatlo na po. Ito, dagdagan pa natin. Ikaapat na mali ng INC o ng Iglesia ni Cristo sa kanilang interpretasyon. Yan pong Pilipos na sulat ng Apostol Pablo ay nasulat daw po yan noong AD 54. Kung ang sulat niya, sinasabing sinulat niya sa Efeso, AD 54. Pero sabi ng mga scholar, kung yan naman ay sinulat niya nung siya nasa Roma, AD 61 up to AD 62. Anong ibig nating sabihin? Nagkaroon ng aklat ng Pilipos na sulat ang sitas na pinagbatayan ng INC noong taong 54 AD, 54 AD o 61 AD. Ibig sabihin, nung taon lamang na iyon, 54 AD or 61 up to 62 AD, nagkaroon ng sinasabi ang INC na utos na sambahin si Kristo dahil sa utos ng Ama. Mali po yun sa chronological order ng mga pangyayari sa Biblia. Hindi po totoo na AD 54 lamang nagsimula ang pagsamba kay Jesus. Kahit na AD 61, hindi rin. AD 62, hindi rin. Sapagkat si Kristo po, dito pa lamang sa Mateo 2:11, mababasa natin, sinamba na po siya. Basahin po natin ang nakasulat sa 2:11. At nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria.
at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Ito po, pagkapanganak pa lamang ni Jesus sa pamamagitan ni Maria, na ayon sa mga scholar ay 5 BC or 6 BC. Sinamba na siya. Nagpatira pa ang wika sila. Sino yun? Yung mga pantas, yung mga matalino na mga lalaki. Nung pumasok ang wika sila sa bahay, nakita nila yung sanggol kasama ng kanyang inang si Maria. Anong ginawa po nila? Nagpatira pa sila at nangagsisamba. Anong taon ito? Yun nga po, kung si Jesus ay ipinanganak ng 5 BC, yung taon na yun, sinamba na siya. Ang layo naman nung AD 54. At lalong malayo yung AD 61 at 62 na sinasabi ng INC na utos ng Ama na sambahin si Kristo. Pansin niyo po ba? Yung chronological order ng mga pangyayari sa Biblia, yung tiyempo ng mga pangyayari sa Biblia ay hindi po sinasang-ayunan ang paliwanag ng INC na utos daw ng Ama na sambahin si Kristo. Sa makatwid bagay, lumilitaw sa kanilang paliwanag 54 AD or 61 AD. Kaya sablay po, lihis sa tiyempo ng mga pangyayari, sa chronological order ng mga nasulat na pangyayari sa Biblia, yang utos na sambahin si Kristo, na utos daw ng Ama ayon sa pasugo ng INC. Kaya sana po nakuha nyo yung paliwanag natin. Bukod nun sa mga pantas na lalaki, talaga bang sinasamba na si Jesus? Wala pa yung sulat ni Apostol Pablo. Hindi pa nga apostol si Pablo sapagkat si Pablo po ang sumulat niyang Pilipos Hindi pa apostol si Pablo, entonces wala pang Pilipos 2:9, 10:11, sinasamba na si Jesus. Gaya ng mga pantas, ito pa, Mateo 28:9. At narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga gala kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Ito po ay yung tiyempo naman na nabuhay na maguli ang Panginoon. Hindi pa apostol si Pablo niyan. Hindi pa tinatawag si Pablo para maging apostol. Kaya wala pa yung Pilipos 2:9, 10:11. Ano po ang iniulat ng Biblia? Sinamba na siya ng mga alagad, mga magulang at mga kaibigan. Hindi dahil sa Pilipos 2:9, 10:11. Wala pa yun sinasamba na siya. Ilang pagkakataon pa dito sa aklat ni Mateo na sinamba ang Panginoon. Doon sa Mateo 9:18, doon sa Mateo 15:25, sinamba na siya ng Kananea, sinamba siya ng pinuno, mga magulang at mga kaibigan. Hindi dahil doon sa doktrina ng INC na utos daw ng Ama na nakasulat sa Pilipos.
Kaya maling-mali yung paliwanag po ng INC, mga magulang at mga kaibigan. Ito, samahan pa natin yung Filipos 2:11. Anong paliwanag nila? Babasahin ko muna. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano naman ang paliwanag dito ng INC? Kaya daw sila dumadalangin sa Panginoong Hesus. Ipinapahayag ng kanilang mga dila na si Jesus ay Panginoon. Dahil utos nga rin daw yun ng Ama. Dito rin sa Filipos. Mali na naman sa tiyempo ng mga pangyayari. Doon sa chronological order ng mga nakasulat na pangyayari sa Biblia, mali po yan. Ang ibig palitawin ng INC, 54 AD, nung merong aklat ng Filipos, nun lamang nananalangin ang mga tao kay Jesus. Mali po yun. Babasahin ko sa inyo. Wala pa si Apostol Pablo, ibig sabihin hindi pa si apostol. Wala pa yung kanyang sulat sa Filipos, ibig sabihin wala pa yung Filipos 2:9, 10:11. Nananalangin na yung mga lingkod ng Panginoon kay Jesus. Ito, Gawa 7:59. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Sino po ang tinutukoy dito? Si Esteban. Puspos ng pananampalataya, puspos ng Espiritu Santo, isa sa mga unang kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Jerusalem na naging martir sa pananampalataya. Bago siya mamatay, ano ang kanyang panalangin? Tumatawag ang wika sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ano ang ipinahayag ng dila ni Esteban sa kanyang panalangin? Ang Panginoon. Sinong Panginoon? Ang Panginoong Jesus. Wala pa yung Filipos nito. Kaya mali na naman. Sablay na naman yung paliwanag ng INC. Na kaya lamang sila nananalangin dahil Filipos 2:9 hanggang 11, utos ng Ama. Bukod ang wika sa pagsamba kay Kristo, kami nananalangin ng wika kay Kristo sapagkat utos ng Ama. Mali po. Sablay, silat, mga magulang at mga kaibigan, sa tiyempo ng mga pangyayari sa Biblia. Sinasalungat yung chronological order ng mga pangyayaring nasulat sa Biblia. Bakit po? Hindi pa man tinatawag si Pablo nito. Manguusig pa nga si Pablo nito na siya ang Saulo. Kaya nga yung mga saksi, yung mga damit, ipinatabi pa kay Saulo. At eto pa, basahin pa natin sa 9:14. At dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote, nagapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Ayun. Yung mga banal sa Jerusalem na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus, pinag-uusig nga ni Saulo na siya ang naging Pablo. Ibig sabihin, wala pa nga yung Filipos. Yung mga nagsisitawag sa pangalan ng Panginoong Jesus, sapagkat ang kausap dito ni Jesus si Ananias, na ang sabi niya, Panginoon, hindi ba ito yung muusig sa mga lingkod mo na tumatawag sa iyong pangalan? Malinaw po, wala pa yung Filipos, wala pa yung 2:9-11.
Sumasamba na ang mga lingkod ng Diyos kay Kristo, kahit nga yung mga hindi lingkod sumasamba. Wala pa yung nasabing aklat na ang sumulat ay si Pablo, nananalangin na sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya maling-mali, sabi ko nga sa inyo, maling-mali iyang interpretasyon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipos 2:9 hanggang 11. Sana po ay makatulong sa inyong pagsusuri ang ating ginawang pagtalakay. Salamat po sa inyong pagsubaybay.